So yun nga no, second update ho tayo dito sa may Davao City kung saan inaabangan natin no itong pagbuhos ng napakaraming ulan na dala ni Typhoon Uwan na mayroon siyang international name na Fongwong. So ito siya ay magiging ano siya no, super typhoon. So magiging ka-level ho nito si Yolanda or Bagyong Haiyan or Typhoon Haiyan na humagupit sa Tacloban back in the year 2013. So ito nga yung hitsura ng Davao City. Ito yung Island Garden City of Samal. Ito naman yung open sea ho natin kung saan may nakita tayong ano cargo ship no. So saan kaya ang tungo ho niyan. So sa mga seafarers na andyan no, ingat ho kayo sa inyong paglalayag no. Stay safe lagi. Tas may ano pa naman ulan. Although ang inyong dadaanan naman siguro ay western side of the Philippines. So hindi pa kayo masyadong ano no, nasa delikado kasi ang eastern side of the Philippines talaga lagi ang lalagay sa alanganin every time na merong tawag nito bagyo no, mga malalakas na tropical storm, gano'n no, mga typhoon. So ito yung hitsura ng Davao City. So itong camera ho natin is naka-facing ho siya sa may north side of Davao. So ang eastern side of Davao naman ay dito sa may yan, dito na area. So ito ay Island Garden City of Samal. So ang likod niyan ay mga Davao de Oro. So Davao Oriental, tapos yun mga Surigao del Sur, Agusan, Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island rather no, tapos Tacloban. So yun po yung mga eastern side of the Mindanao and Kabisayaan no. So dito naman yung we are facing northern part of Davao. So ibig sabihin ho dito, ito namang camera natin ngayon ay nakatutok po siya somewhere in Tagum City no, maaring Tagum City, Davao del Norte, Kapalong, Tugbok District, Bukid somewhere no, Bukidnon pwede no, some part of Bukidnon, tapos Caraga region no, except sa may Davao, Surigao del Sur and Surigao del Norte. So ibig sabihin pag Caraga region na hindi kasama ang Surigao Norte and Surigao Sur, so that's Agusan Norte and Agusan Sur. So yan po yung ito po yung ating atmosphere ho dito. Kita ho ninyo ba ninyo yan? Yung area na yan, itong totally na parang color gray. So yung area na ho yan is dapat kapag ka normal days lang, pag walang mga super typhoon, walang sama ng panahon na magaganap, yan ay makikita ho natin na mga green and dark green, blue, tapos mountain something no, mga ganyan. So may mga kuha naman tayo dyan talaga na mga normal days nga, like normal weather. Regular weather, hindi siya nito, walang tropical storm or walang walang super typhoon. So ito yon, north part of Davao and mga Agusan del Norte. So dito naman tayo sa bandang south side of Davao. Tingnan natin kung anong hitsura. So ibig sabihin dito, ang ina-update ko lang ho dito is ito yung natin kalangitan nga no, na makita ho natin dito mula dito sa Davao City. Makita ho natin itong kalangitan no, or itong atmosphere nga ng north side of Davao hanggang doon sa may mga Agusan del Norte area in some part of Bukidnon. So yan ay makita ho natin, as ako in my naked eye no, personally, dahil nga sa lagi ko nakikita itong view na to dito, itong ganitong area perspective. So masasabi ko na yung area na yan panigurado as of this very moment time check ko tayo, it's 3:12 ng hapon, today is Saturday. So panigurado meron nang nagaganap ng mga pagbaha, ibig sabihin wag naman sanang pag-uulan no, diyan sa may bandang Agusan del Norte, Tagum del Norte and some part of Davao de Oro. Davao del Norte, some part of Davao de Oro, and of course Agusan del Sur and Agusan del Norte. Ads no. So Agusan del Sur, ano ba yung mga lugar na meron sa Agusan del Sur? So pinakakabisira ho nila, like ibig sabihin nun is doon makikita matatagpuan ang kanang pinaka-capital town or Kapitolyo. So Barangay Patinay, Municipality of Prosperidad, Agusan del Sur no. Tapos yung kanilang the largest municipality naman in terms of population, I guess no, is ang San Franz. Hindi ako sure kung baka nalagpasan na siya ng Prosperidad no, kasi nga kabisira ang Prosperidad. Pero yan nga, bali forward naman tayo sa sunod ni Prosperidad or ni Agusan del Sur. So that's Agusan del Norte. Ano ba ang mga ano ba ang capital city ng Agusan del Norte? So ang hindi ko alam no kung saan, sino, kung is it Bayugan City ng Agusan del Norte, is it Noli, ano pa ba, I don't know.
So, medyo hindi ko kabisado yung Agusan del Norte. Although alam ko naman yung Butuan City. So, saan pa? Nasipit, no? I think Nasipit is part of Agusan del Norte. Boundary siya ng Misamis Oriental. So, kung papansin mo talaga nyo yan, yun, ulan yan, panigurado. So, kumusta mga taga Davao del Norte, taga Agusan del Norte, Agusan del Sur, and some part of Bukidnon. So, at this very moment ba, na i-record ko itong video, like alas 3:14 ng hapon, Sabado, November 8, ay meron na bang nangyaring pag-ulan ho dyan? If that's the case, if the answer is yes, ibig sabihin, tama yung aking, tawag nito, interpretation, no? Sa nakikita kong yan, medyo grayish na kulay na yan, no? Hindi siya siguro kung mas malapitan, so mas maitim, no? Like nimbus clouds, tapos pagbagsak na ng ulan, so pag maitim. Pero ito kasi siya, hindi na siya maitim tingnan kasi may kalayuan na siya. So that's so far away from my location kung sa tayo ngayon nag-record. So yun po yung update natin dito, ha. So kumusta sa inyo dyan at this very moment, no? Alas 3:14 ng hapon, alas 3:14. So that's northern side of Davao. So dito naman tayo sa may south. So sa southern portion of Davao City, so yan ang makikita ho natin dito yung Cotabato. Sana makikita. Hindi pa nakita din yung Cotabato, sinalayo noon, like matatakpan siya ng Mount Apo. Sa bagay, it makes sense kasi kita nga naman talaga natin ng Cotabato kasi yung summit na to ng Mount Apo, that's likod ho niyan ay Kidapawan City, Kidapawan City North Cotabato or Magpit North Cotabato. Magpit ba? Tama, Magpit na ganoon. Anyway, so ito yung south side of Davao. So far, kita nyo rin hindi talaga siya maliwanag, no? Hindi siya foggy. So ibig sabihin meron talagang magaganap na malakasang pag-ulan mamaya, no? And ang prediction or hindi prediction na ang expectation and expected, no? O yan na, predicted na rin, no, ng Pag-asa, DOST, Department of Science and Technology / Pag-asa weather update na ang typhoon Fongwong or bagyong Uwan ay yan na nga maglalakas ito sa 8-9 Gs. So grabe, pinaka-peak na date talaga na paghahandaan bukas, no, 9. So that's Sunday. So ibig sabihin delikado, no, sa mga taga eastern side of Philippines, na nga sa may Davao Oriental, sa may Surigao del Sur, Surigao del Norte, Leyte provinces, saan pa, of course Samar, no, Eastern Samar, and mga Borongan, Basay, mga ganyang area, no, so western side. Although buong Samar Island, buong Samar Island talagang binabagyo yan sila lagi diyan, dinadaanan sila yung taga welcome ng super typhoon or ng mga typhoons in mga sama ng panahon. And of course sa may Bicol region, no, so that's yan ang Sorsogon, Albay, Catanduanes Island, Camarines Norte, Camarines Sur, and of course ang Quezon Province, no, isa rin yan sa talagang eastern side na lagi-laging binabagyot nila lahar. Marami din namamatay dyan, no? Yung sa may Infanta, Quezon, back in the days, 90s, early 90s, I don't know, basta dekada 90 or early 2000. Well, saan pa ba, no? So Aurora Province, no? So Baler, Aurora, na gano'n, no? So yun talaga yung suki ng mga bagyo. And of course sa may Cagayan Valley, and then sa may Batanes. Although yung mga Batanes sa group of islands, di naman talaga yan sila masyadong strangers sa bagyo, no? Kaya fun fact, no, ang Batanes ay gawa sa mga bato ang mga bahayan nila. Kasi nga napakalakas ng hangin sa kanilang lugar lagi kahit may bagyo wala. So yun. And of course Batangas and Zambales, mga Bataan, no. So kasama ho kayo sa forecast na matatamaan tayo ng bagyo. And of course Central Luzon and NCR. Of course, no, NCR, hindi yan talaga excuse din mga yan ng mga rehiyon, yung mga lugar dyan. So ibig sabihin noon, iba yung pag-iingat ho, no. Huwag na kayong umasa huwag na kayong magantay sa mga tulog ho ninyong mga buayang mga mayor, mga governor ng mga tamad, pulpul at mga kurakot, mga congressman. So maganda meron silang abiso, pero kahit wala silang abiso, kailangan kayo na mismo, you must know the drill. Anong gagawin kapag merong ganitong papalapit na bagyo, di ba? So it's better late than never. Nasa huli ang pagsisisi, di ba? So what if kung mawalan tayo ng hanap buhay, mawalan ng mga kabuhayan, mawalan ng mga properties ari-arian, mga investments natin, mga bagay na pinaghirapan para maka-acquire lang ng sabihin natin sasakyan, kotse, di ba? Mga refrigerator,
Oh, yung mga mahal yan, di ba? Yung mga Samsung na mga TV, yung mga Android, tama ba, smart TV na nasa mga tag 70,000, 100,000. So, yun, although pag afford ka, makakabili ka man ng mga yan, ibig sabihin mayaman ka, no? May pera ka talaga, rich kid ka. So, ibig sabihin hindi na masyadong kawawa. Pero yung kawawa dyan yung mga mahihirap, mga minimum wage earner lang, tapos yun nga, nangutang ng, alam niyo yun, anything para lang may magamit sila sa bahay at matagal ng pinapangarap. Tapos babagyuhin lang, babahain lang, tapos masira, di ba? So ibig sabihin ho noon, ang tinutukoy ko dito, as long as kaya pa isalba, for example mga laptops, di ba, mga cellphones o mga refrigerator ba, o laptop, cellphones, yun talaga pinakamahalaga, mga computer set, no? So ilagay nyo sa inyong mga, yung, di ba may mga plastic boxes tayo, di ba, yung parang imbis na sa karton ilagay yung mga gamit or ilagay sa mga drawer. So meron tayong mga plastic boxes, no, mga containers na yun talaga silyado siya, hindi talaga siya lulutang lang, no, and hindi siya mababasa ng ulan yung mga gamit na ilalagay doon. So yun lang ha, iba yung pag-iingat. And of course lumikas kayo sa pinaka-elevated area, and yung mga evacuation centers, no, I don't know kung hindi yata lahat ng mga evacuation center is safe, no. Ang iba dyan wala lang, basta makapaglagay lang, no, makapagsumiti lang yung LGU na meron na silang evacuation center, kasi I think ano yan, required yan, di ba, parang it's a national ano yan, dito parang batas, no. Nasa constitution yan na parang nag-oobliga sa bawat LGU na dapat meron silang mga evacuation center. Kasi ang Philippines nga ay hindi nga tayo ano dito, no, hindi nga bago sa ating hindi tayo pinanganak kahapon. Ang Pilipinas, hindi natin alam na dinadaan na ng maraming bagyo. We have not less than less than 15 to 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas every year. Hindi pa ba yung sapat para matuto, di ba? Sa mga karanasan na hindi maganda. So that would be all. Thank you for watching. Ingat ha. So update lang tayo dito. Ako susubukan ko maglalagalag within Davao City, at nang makita ko natin yung ating atmosphere sa Davao area. Kita naman natin dito mula sa ating kinatatayuan kita paano yung mga ano natin, kalangitan. Okay na. So update tayo. Ingat ha. Basta iba yung pag-ingat. Kasi ang hirap ngayon sa ano natin, sa ating tawag nito, sa ating administrasyon, yung ating gobyerno. Pag nasiraan kayo ng bahay, totally damaged na bahay is 10,000 pesos daw ang ibibigay. Bibigyan kayo ng 10,000 pesos ni Marcos para magpatayo ulit ng bahay. O di ba 10,000 pesos patay ng bahay? Bobo talaga yun, no? Bobo. Hindi man siya bobo, parang hindi niya talaga alam kung anong talaga ang totoong hitsura ng buhay. Palibasa kasi lumaki talaga siya with a silver spoon or golden spoon, parang ganun. Alam niya ang wala siyang alam sa mga ganyang bagay na wala siyang ideya. So ganyan ang ganyan talaga ang tingin niya sa mga Pilipino, mga mahihirap, no. Lakas maka-insulto na kapag mahirap 10,000 lang ang worth ng bahay. Oh my goodness, kaya pala wala tayong kwenta sa kanya.